buntag, sir. Naatay ginatutukan no, sa radar sa PNP. Unsa ni mga dapat ay mga specific areas and confirm ba gyud naabot si Pastor Apollo Kibuloy dito? Napakalaki ng lugar na ito. Hindi natin matatapos kaagad ang pag-search dito. Okay? Nakita niyo naman eh. Mamaya isasama ko kayo para makita niyo rin. Yes, sir. Okay? Magsasama ako ng mga media na mainstream. Sir, how positive are we nga naagit si Pastor Apollo Kibuloy? Nandyan yan. Tinatago lang nila, may isang lugar dyan na talaga namang nagsisignal pa si Carlo Catiel ng ganun, sabay biglang may babagsak na maghihimatay. Ano naman totoo eh. Kitang-kita naman kanila sa camera eh. Kitang-kita yung senyas ni Catiel, sabay bagsak ng tao sa harap ko. Anong klase yun? Sir, sinasabi mo Saan naman nakakita ng ganung klase yung mga kalokohan? may radar, sir. Anong ibig sabihin nun, sir? Meron tayong life detector na ginagamit natin pag nag-collapse sa mga structures. Okay? Dati sniffing dog ang ginagamit natin para malaman kung may tao. Sa ngayon, meron tayong equipment dyan na pag inilagay natin dyan sa mga semento, malalaman natin kung sa kabila niyan may tao. General, confirm na may namatay daw po sa loob niyan, bro? Hindi ko pa nalalaman kung wala pa report na nakakarating sa Pero sa akin. itong radar, sir, nanatay na cancer, na heartbeat ba sa tao? May mga nakakita tayo, kaya lang negative. Hindi si pastor na nakikita natin. Pero ano na yung mga facilities sa loob na ikot talaga natin, sir? Na negative na walang... Ilan naka-percent? Ang una natin yung ginagawa is scan lang. Scanning lang. Inaalam lang namin kung alin dito ang pwedeng pagtaguan niya. Kasi ito ay larong taguan sa loob ng 30 hectares of property na may kasama mga distractions ng mga miyembro niya. Paano kung yung makapagtrabaho na maayos? Sabi lang mag-cooperate sila. Ginugulo nila ang mga pulis ko. So paano yan? Wala akong idea ba? May mga report tayo, wala pa tayong confirmation. Pila naka-percent ka natuyok ang KOJC compound, sir? Property karon. Pila naka-percento? May mga tao tayo dyan, wala pa tayo sa 30%, wala pa sa 1/4 ng Ito ko kay yung sundon, sir. 30 hectares ko dito. Ano po ang status ng search, sir? Tuloy-tuloy pa rin, tuloy-tuloy ang search natin. Pero yung allegation nila, natapos na ang search, hindi po ba? Sabi nila yun. Sir, pero dili na magunong. Hangtod din na ito makuha today. Inyong target. Sa ganitong sistema, hindi makukuha ito ngayong araw na ito. So, papaguran muna kami rito hanggang sa ma-realize siguro ni Pastor na hindi kami alis dito habang hindi namin siya nakukuha o ang kanyang mga kasamahan. Nasa kanila na lang yan eh. Alam niyo nakita namin, we will publish the rooms ng mga kwarto ng mga bata nila, ng mga anak nila, ng mga alay nila. May mga bata sa sulod, sir? May mga kwarto ng mga bata. Pero may mga May bata, mga sir. pictures pa ang mga bata. May pangalan ng mga dalagita ron. Sir, may tear gas. Sir, ano po ang dapat maintindihan Gumamit ka ng tear gas kanina. Wala. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Sir, ano po ang dapat maintindihan Kanila naman yun. sa police operation? Baka naman kanila yun. Sir, ano po yung dapat maintindihan ng public sa police operation na ito? Dapat maintindihan ng publiko sa police operation na to, kami ay mayroong no bail na warrant laban kay Apollo Kibuloy at ng 4 pang natitira ngayon. Dati 5 yan. Ang isa nahuli na. Si Pauline Canada, kasama sa warrant, nahuli na namin. Nandun na nakakulong sa Pasig. Okay? So dapat sana maintindihan ng publiko na ito ay isang warrant of arrest na ini-implement namin against sa tao na yan. Na ang kaso ay karumal-dumal na human trafficking, child abuse, at ilan pang mga kaso. Sir, whole day yung operation natin, whole day ngayon? Hindi lang whole day ito, whole day, whole night. Whole day bukas, whole night bukas. Hanggang sa makita namin siya. So wala hindi kami papayag. Walang magpupulaw dito. General, ang intel na to, si Pastor lang ba o napod sa sulod ako pa? Hanggang sila lahat. Sir, yung kanina na nakita kayo na room ng mga bata, alay, sabi mo? Maraming mga rooms na mga bata dyan, hindi na namin ma-identify kung sino-sino mga okupante noon. Pero makikita nyo, napakagaganda mga kwarto. Na ang kaharap ay kwarto ni Apollo Kibuloy. Sir, we're looking for 5 accused. Pero makonsider ba ninyo na ginasulti karon sir na overkill ang ginahimo sa kapulisan? Paano maging overkill yan? Halos hindi nga kami makagalaw sa loob sa dami ng mga tao nilang ang gulo-gulo, ang lalakas ng mga sound system na gusto makipagdebate. Uulitin ko nga lang para sana sa kanila at sa publiko. Hindi ito ang lugar para magdebate kami kung tama o mali ang warrant. At wala rin kaming personalidad na magdebate kung inosente o guilty si Pastor Kibuloy. Ang trabaho namin ay i-implement ang warrant na ito.
Ang trabaho naman ni Pastor Kibuloy, kung talagang siya ay sumusunod sa batas, ay harapin ang kaso na ito, sumurrender, magpakita sa judge, dalhin niya ang kanyang mga abogado, dalhin niya ang kanyang depensa. Sir, what's your Sinasabi nila, hindi pa raw guilty, kaya hindi raw wanted, hindi raw fugitive. Okay, sir Nick, can you show us the warrant, sir? O paano siya maging not guilty? Kung hindi natin masimulan ang proseso ng paglilitis, magsisimula lang ang paglilitis kung siya ay magpahuli or mag-surrender sa korte. So, what does the public Kasi naitano daw kayong mag-planta doon ng mga drugs daw para masira daw si FPRR ditong Davao City. Sinira ang CCTV, naka-live tayo sa SMNI. Paano nangyari yun? Sira ang CCTV pero naka-live. Sir, can you show us the arrest warrant, sir, na inyong gidala karon, sir? Come again? The arrest warrant, sir, sa atong ginadala karon na documents. Andiyan sa ating legal officer. Okay. Sir, what will the Wala nang kanya, wala na tayong diskusyon kung balido o hindi ang arrest warrant. Tapos na tayo doon. Tapos na yun. Na-discuss na lang todo-todo yun. Alam na natin na balido yan. Kasi kung invalido yan, hindi matagal na sana nila sinabi na invalido yan. Pero hanggang ngayon, nagtatago si Pastor Kibuloy. So, ibig sabihin, balido talaga ang warrant. Nagtatago siya eh. Sir, just to clarify again, sir, kahit na wala kayong makita after lahat ng search and scan, wala pa rin mag-pull out hanggang hindi surrender, ganun ba, sir? Hanggang wala kami nakikita rito. Okay. Or hanggang hindi pa namin natatapos ang thorough search. Okay? Toro search ang inyong ginawa, sir. mga na-search ninyo? Wala pa sa mga report. May target tayo, sir. Kailan tayo matatapos? Hindi namin alam. Hindi namin alam. Sir, ano dapat ang Wala pa tayo i-expect sa ng mga- public sa operation na this, sir? Hindi naman namin inaabala ang public. Makita nyo ang kalsada sa harap ay ino-open namin. Nagpa-traffic. General, confident ba muna na sunod ninyong rule of law sa pag-implement sa warrant of arrest? Ano yun? Are you confident, isip leader sa PRO 11 nga nasunod ninyo ang rule of law sa pag-implement sa warrant of arrest against Pastor Apollo Kibuloy? Actually, maliwanag na maliwanag yung kanina kasi sila na nga lang nagkusang nagbukas ng gate eh. Kasi sabi ko nga sa kanila at narinig lang lahat dyan sa ating speaker. Diba? Yung sabi namin, nandito kami para i-implement ang warrant of arrest na ito laban kay Kibuloy. So wala nang question about that. Kaya nga binuksan nila eh. Ginabawalan ni mo magwelga, sir, sa sulod? Bawal ang welga sa kaning mga members sa KOJC sa sulod? Anong bulga? Kaning kuan sila, sir, ba? Gabara sila sa inyo nga sila gid pang storya sa inyo nga karon. Actually, tinitolerate na lang namin yan. Kanilang paniniwala yan eh. Sige, respetuhin na lang natin yan. Pagbigyan natin dahil karapatan naman nila yan na magsisigaw dyan. Pero sa totoo lang, ang ginagawa nila is secretly bordering to obstruction of justice. Hindi namin nagagawa ng maayos ang trabaho namin dahil sa mga pagkukulong nila. Sir, may naresto ba kanina, sir? May naresto Wala ba? pa kami na-arresto. Pero na yung mga namatay daw, sir, mga. Sabi nila, Sir, may mga bata daw pinatrauma doon sa loob, sir. sabi nila, wala pa naman kami nakikita. Pero walang bata, sir, sa loob. Wala kami, ako personally wala akong nakita bata. Room lang po ng mga bata. Rooms ng mga bata, may mga pictures eh. Okay, sir, imo ang mensahe sa mga members sa KOJC nga nasa sulod. Pare-pareho tayong Pilipino. Iisang batas na ating tinitingnan, iisang konstitusyon na ating tinitingnan. Ngayon ho, maliwanag na may isang korte yung nagsasabi, hulihin ng mga pulis o law enforcement agencies si Apollo Kibuloy at ang 5 pa. Sana sumunod na lang tayo. Marami naman kayong abogado, may eskwelahan kayo dyan ng mga abogado. Marami kayong resources, marami kayong pera. Depensahan nyo ang sarili nyo doon sa korte, sa harap ng judge na nagsasabi na arestuhin si Apollo Kibuloy. Tigilan na natin yung diskusyon dito sa kalsada dahil pare-pareho lang tayong naabala sa totoo lang. Sir, paano po natin ma-appease yung members na humupa yung tension, especially here outside, sir? Nasa kanila yan eh. Nasa kanila yan eh. Sir, Kanina sa loob, kung makita nyo, napakagulo ng mga miyembro. General, kung makita ang nato si Pastor Apollo Kibuloy sa sulod, are we expecting a peaceful ang pag-arrest sa iya, ha? Or na ay mga lahi pang mahitabo? Yan ang hindi ko ma-predict. No? Sana naman si Apollo Kibuloy, pag makita namin, subukan lang na mapayapa. Huwag na niyang utusan ang kanyang mga tauhan na magpakamatay para sa kanya. Pero sir, Kaya yung ang mga... ginagawa niya ngayon, na talaga namang hindi mo na maintindihan eh. Kung talagang naniniwala nga ba talaga ang mga tao na yan o wala Sir, talaga. naday mga order nga shoot to kill, naday mga order nga
maglabay o granada. Can you, Sir, sir, in order, verify it's that? illegal per se. Imposible yun. Granada naman dyan, hindi naman war zone yan. We're trying our best. May nakita ba kayo na maril dyan? Mga itong mga police karon sir, high powered o low powered ang dala? Pare-pareho, kombinasyon ng aming mga baril dyan ang dala. So ilang percentage na tayo sa Wala pa, nasa 1/4 pa lang tayo. Basically, we're just starting. today, as of this We're just starting. We're just starting. We've only just begun. sir, 1/4 pa. Sir, kung gusto po ito ni PBBM, itong operasyon ninyo. May order ako rito. Ako ang umorder rito. Kasi ako order rito at may wanted dito sa harap ng kampo ko lang. Nandyan lang ang kampo ko. May wanted dito, di ba? Dati 6. Buti nakuha na namin ang isa. Eh talagang araw-araw makikita nyo naman. Sabi nila, nung mag-jogging ako rito, nakakosa ako ng traffic. Tingnan nyo ang kanilang mga illegal parking. Hindi nila nakikita eh. Na illegal parking yan. Ordinaryo ka tao, mag-park ka dyan dahil naghihintay ka ng kamag-anak mo sa airport. Buhulihin ka ng pulis yan. Bakit sila? O pinapatikitan ko rin. Para makita rin natin talaga kung ano ang dapat. Pero sunod yung kang Senator Bato sir, katong during the Senate hearing, wala on agad ang kaning mask sa atong mga pulis. Wala naman ah. Hindi sasabihan namin ang mga pulis. At talagang kinukosyon namin. Sumunod sa lahat ng regulasyon. Ayan, mountain sir, wala na ako. Binigay lang sa akin yung May oras para sa lahat. So as of this time sir, ang focus sa ninyong KOJC compound diri sa Katitipan sa Baybuhan. Sir, final message, sir, sa lahat ng public na nakatutok ngayon sa inyong operation. The PNP shall enforce the law without fear or favor. Thank you, sir. Thank you po, General. Yan si General Torre, ang Super Cup ng Davao City. Siya po ang bayani ng Davao City. Sa nangyari pong Davao Siege nitong kulto ni Kibulok, siya po ang nakapag-neutralize dito sa mga nagwawalang kulto na noong pong napag-alaman na nila na kung saan nagtatago. Nalaman na ng mga kapulisan kung saan po nagtatago itong si Kibulok. Agad na pong nagwala ang kulto. Kaya po, inaksyonan niyan nitong si PNP PRO 11 Chief General Nicolas Torre. Napakagaling po na general nito. At ako po nakikinita ko na ito magiging future PNP chief to. Sa tindi po ng dedikasyon nito, sa tindi po ng paninindigan nito para po mahuli ang puganteng pastor, para po mabigyan ng hustisya yung mga kiniskisan ng hotdog ni Kibulok. Itong sila alias Amanda at yung mga ibang lahi pa. Ito po ay isang kumbaga napaka-importanteng tao po ngayon sa PNP dahil nga po sa kanyang paninindigan para po masawata ang mga lumalabag sa batas. 'Di ba? Ito napansin niyo naman non-stop ang ginagawang operasyon nitong si General Torres sa KOJC. Bakit? Kahit po itong si Harry Roque, kino-question ang kanyang ginagawang paghahain diyan ng warrant of arrest. Bakit daw po walang pumipigil, walang kumokontra na korte? Ibig sabihin lang nito, valid ang hawak niya na warrant of arrest para dito kay Kibulok at doon sa 4 pa nitong mga co-accused. Diba? Yan po si General Torre, kapita-pitagang general, hindi nila kaya yan, hindi nila mababayaran yan, hindi nila mabibili prinsipyo niyan, hindi nila mapagbabago ang isip niyan, hindi nila yan mapapatiklop. Kahit nga binantaan pa yan na sasampalin ni Baste Duterte, diba? Pero kita nyo, never nanikluhod, never po itong kumurap man lang sa mga pambabatiko sa kanya. Batikusin man siya ng batikusin, takutin man ng kaso. Sabi nga ni Turon, ni Attorney Turon, kakasuhan daw itong si Chief Marbil saka itong si General Torre ng nasa 1 billion daw na damage suit. Sus Mariosep. Kita nyo kung gaano po wala na, mga lumuluwag na po tornilyo nitong mga kampo ni Kibulok dahil nga po malapit nang mahuli itong si Kibulok. Na pinpoint na nila kung saan nagtatago si Kibulok, kung saan ito dapat hukayin, kung saan ito dapat puntahan na bunker.
Kaya nga po gustong-gusto nilang matapos na ang ginagawang paghahanap ng PNP. Kaya nga po gustong-gusto nila na umalis na ang mga kapulisan diyan sa loob ng KOJC. Kasi nga po, unti-unti nang nabubuking ang pinagtataguan ni Kibulok. At kapag ito ay nasa wata o nahuli na, syempre, pwedeng hindi na makasahod ang mga tauhan, pwedeng hindi na magkaroon ng mapagkakakitaan ang mga vlogger, kaya po, todo tanggol, todo panggugulo, todo panglilito ang kulto ni Kibulok. Yun ang lahat ng mga nakatira daw dyan, meron daw mga nakatira dyan sa KOJC, di ba? Syempre, kung ako man, dyan ako nakatira, dyan ako umaasa sa KOJC, di ba? Magwawala talaga ako. Bakit? Kasi kapag nahuli si Kibulok, tapos ang maliligayang araw. Diba? Kung dyan ako nakatira, tapos ang maliligayang araw ko kapag ang KOJC, yung leader nito ng kulto, nahuli, di ba? Kaya talagang nagwawala po ang mga tao diyan. Talagang po sila, kukontrahin nila ang PNP at tatakutin nila ito ng napakaraming kaso, aakusahan nila ito ng napakaraming ginagawang illegal, kahit na wala na mga illegal na ginagawa. Isa lang naman ang dyan ang pinakapunto dyan, isuko nyo si Kibulok, tapos ang usapan. Di ba, mananatili kayo dyan, mamumuhay kayo dyan. Total naman, pinaghirapan nyo yan. Ang dami ninyong ginawang sakripisyo para makatira kayo dyan sa pabahay ni Kibulok. Di kapag nahuli siya at hindi na siya makalaya, sa inyo na yan. Di ba? Ayan po ang ating General Torre. Hindi nila yan kaya, hindi nila kaya. Talagang mahihirapan sila dito kay General Torre. Talagang sila ang susunod sa batas. Kapag si General Torre ang nagpapatupad ng batas, hindi nila kaya to. Ako'y talagang taas dalawang kamay ko, pati paa, sa pagsaludo dito kay General Torre sa ginagawa niyang pagpupursige na maipakita sa taong bayan na ang mahirap at mayaman ay pantay lang sa tingin ng batas. Kaya ikaw ang pinakamakapangyarihang leader ng kulto o ikaw man ang pinakamahirap na tao dito sa Pilipinas na nakagawa ng krimen, ikaw ay dapat na hulihin, di ba? Kahit sino pa kapit mo, kahit sino pa nagtatanggol sa iyo, hindi ka sasantuhin. Kailangan mong sumunod sa batas, kailangan mong gawin ang nararapat na gawin ng isang tao na sumusunod sa batas. Lahat tayo dapat sumunod sa batas. 'Di ba? Kaya nga ang panawagan nito si DILG Secretary, ni PNP Chief Marbil at nitong si PRO 11 Chief General Torre. Wala naman sila ibang panawagan kundi sumuko ka. Huwag niyo nang bintangan ng kung ano-ano si General Torre. Kesyo naghahanap ng ginto dyan, naghahanap ng kung ano-ano man ng mga kayamanan. Malabo po yun, hindi po totoo yan. Ang hinahanap po ay ang pugante na si Kibulok. Kasi kung meron man pong kayamanan dyan talaga, matagal nyo na yan nakuha. Kayo mauuna dyan dahil kayo ay mga sakim. Si Kibulok pa, maunahan mo sa kayamanan, nakabaon sa kanyang kanyang ari-arian. Nako, malabo yan. Imposible yan. Ang tanging makakahukay niyan, si Kibulok lang din. 'Di ba? Pero ako hindi ako naniniwalang may diyan, may ginto diyan, hindi totoo 'yan, nako. Malabo yan. Ginagawa na lang nilang akusasyon without probable cause. Etong si Attorney Turon, di ba? Puro hanap siya ng hanap, probable cause sa kaso ni Kibulok. Pero siya naman, bintang ng bintang dito kay General Torre at sa lahat ng kapulisan nang wala man lang maipakitang probable cause. Di ba? So, abangan natin ang mga update dito sa mga mangyayari dito sa Davao City sa mga susunod na araw. Mas lalo pong magiging ka-exciting itong mga susunod na panahon, itong mga susunod na sandali. Dahil bukod sa pagbagsak ng mga Duterte ay ang pagkakahuli din po dito ni Kibulok. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, huwag kayong magpapauto sa mga nagsasabing son of God sila, sa mga nagsasabing sila ang daan patungo sa langit. Naku, huwag po kayo maniniwala dahil yan po ay leader ng kulto. So, yun lamang po. Maraming salamat. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo. Mga chup-chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.